Good morning, ma'am! Napangiti si Leona nang makita ang kaniyang mga kaibigan na nasa aisle. Pagpasok niya pa lang sa mall ay napakaraming tao at ang iba sa mga yon ay talaga namang pinagkakaguluhan ang mga pabango na bagong labas. Si Aliona ay isang manager sa isang sikat na perfume mall at siya na rin ang natingin sa mga pabango at gusto ng mga tao. That's sweet honesty, ma'am. Ngumiti si Aliona. Bestseller po namin ang pabango na yan. At sure akong bagay na bagay sa inyo yan dahil ang naging kagandahan ng bestseller, talagang mapapalingon ang bawat tao na dadaan. Talaga? Gulat na tanong ng matanda. Baka naman binubola mo lang ako, ha? Natawa si Aliona. Naku, ma'am, hindi ako marunong magsinungaling. Sige na nga, bibilin ko ng bagay na to. Natawa si Aliona at agad na inasis ang magandang dalaga. Hindi lubos akalain ni Aliana na marami-rami na rin ang naibenta nila simula kahapon. Huminga siya ng malalim at agad na inasikaso ang iba pang customer. Dahil Sunday ngayon ay talaga namang dinadagsa ang kanilang store. Mamaya lang daw ay pupunta dito sang may-ari ng store. Sigurado ako na kukuha na naman yun ang modelo ng kumpanya nila, sabi ni Chelsea. Talaga? Hindi ko nabutan ng ganyang ganap dahil ang dami kong inaasikaso sa office. Nakakunot ang noo ni Aliona. May-ari kasi yun ng malaking kumpanya kaya naman. Madalas dito sa store natin sila pumupunta. Isa pa akala nga namin bakla ang may-ari ng store na to. Natatawang sabi ni Chelsea. Natawa na rin si Aliona. Paano naman nasabi na bakla? Paano? Ang hilig sa mga pambabaeng pabango. Humahagalpak na tawa ni Chelsea. Pero in fairness ang gwapo nun. Habang nag-uusap silang dalawa, ay nagsitilian ng mga tao hudyat na may dumating. Nilingon ni Aliona ang taong yon at nakita ang isang gwapo, matangkad at bulky ang katawan. At higit sa lahat, amoy mayaman. Siya na yun, bulong ni Chelsea. At mali mo naman, bigla kang kunin na modelo. Maganda ka at makinis, bagay sa'yo yun. Tingnan natin, ngumiti si Aliona. Mabilis nilang inasikaso ang bisita at pinakita ang mga mall at iba pang lalagyan ng mga pabango. Tinitigan mabuti ni Aliona ang lalaki. Hindi maalis ang mga flash ng kamera sa kanyang glass skin na mukha. Ang mga kamay nito ay pangbabae na tila walang ginagawa sa bahay. Ang katawan naman nito ay macho at malapad ang braso na agaw atensyon sa mga babaeng nandito. Good morning, sir. Ngumiti si Aliona. Good morning. Tumango ang lalaki. How's everyone here? We're all fine, sir. Ngumiti si Aliona. Lahat po ng perfumes ay nakadisplay na sa iba't ibang stall ayon sa gusto ninyo. Ang mga bestseller po ay nasa entrance para madaling makita ng mga tao tulad rin po ng sinabi ninyo. Sa ibang perfumes naman po, kaunti na lang ang stocks at nagkakaubusan na rin lalo na ang mga cologne. Nakatitig lang ang lalaki kay Aliona na tila natigilan dahil nakita nito ang umangat na ganda ni Aliona. Ang mga mata ni Aliona ay parang inaantok na nakikiusap. Tamang-tama ang hulma ng mukha at may kamukha ng artista. Bago ko dito? Tanong ng lalaki. Hindi po. Madalas lang po akong nandito kapag may bisita o customer na kailangan akong kausap kung sakali man na may problema sa mga staff. Ngumiti si Aliona. Pwede mo ba itong hawakan? Tanong nito. Nagtataka man ay hindi na yon pinansin pa ni Aliona at agad na kinuha ang perfume at nagsimulang mag-pose sa harap ng lalaki. Lahat ay gulat at sa pinakita ni Aliona at maging ang lalaki na nasa harapan nila ay natigilan. Dahan-dahan niyang binitawan ng perfume at nakangiting tiningnan ng lalaki. You can be our model. Ngumisi ang lalaki. Niloloko niyo lang po ako, sir. Natawa si Aliona. I mean, you have the potential. Tsaka isa pa. Kaya kami nandito ay para maghanap ng bagong model para sa bagong perfume na ilalabas namin. Kailangan rin namin ng babaeng walang hiya at marunong mag-please gamit ang mga mata. Ngunit ang totoo, iba ang pakiramdam ng lalaki kay Aliona. I'm Jackson. Parang hindi naman po ata ako bagay sa sinabi ninyo. At isa pa po, mas gusto ko pong nandito lang dahil hindi ako sanay sa camera. Natawa si Aliona. No worries. Ngumiti si Jackson. Naiintindihan namin yan. Ilang minuto lang tinagal nila Jackson at namili rin ng pabango para sa mga modelo ng kanilang kumpanya. Tiningnan ni Aliona si Jackson na may binulong sa lalaki sa ngisi na nakakaakit. Napanguso si Aliona dahil baka
Tama naman ang sinabi ng kanyang kaibigan na bakla nga talaga ang CEO ng kumpanya. Natanggal lang ang tingin ni Alyona nang kurutin siya ni Chelsea dahilan para mapangiwi si Alyona. Bakit hindi mo tinanggap? Sayang yung opportunities. Nangihinayang nasabi ni Chelsea. Ayoko eh. Isa pa nahiya ako. Natawa si Alyona. Hindi naman ako magaling sa pagmamodelo at wala talaga akong karanasan dun. Eh ano ngayon? Pwede ka namang mag-practice. Hello, mataas ang sahod ng modelo. Ayaw mo bang bumili ng pangarap mong bahay? Hindi ba sabi mo pinalayas ka na sa apartment mo? Kunot ang noo ni Chelsea. Natigilan naman si Alyona at naalala na nakikitira lang siya sa kaniyang kaibigan at nakakaya naman kung magsistay siya doon. Pero ayaw niya naman pilitin ang sarili sa mga bagay na hindi niya gusto. Bahala ka. Natigilan si Chelsea. Pero wait, pinahawak ka niya ng perfume at nag-post ka sa harapan niya. What if tumawag siya sa'yo? Eh di papayag na ako, sabi ni Alyona. Natawa ang kaibigan na si Chelsea. Gulo-gulo mo rin, girl. Ay naku. Tara na nga't muwi na tayo. Umirap si Alyona. Tiningnan ni Alyona ang kaniyang cellphone habang naglalakad silang dalawa papunta sa sakayan ng jeep. Bumuntong hininga si Alyona at naisip ang kaniyang pangarap na bahay para sa mga inaalaga niya. Nanlaki ang mga mata ni Alyona nang may tumawag sa kaniya. Hello? Nautal pang boses ni Alyona. I'm Jackson. I will be seeing you tomorrow morning at my office. Malamig ang tono ng boses ni Jackson. Don't be late. Napawang ang labi ni Alyona at napatili. Maaga pa lang ay naghahanda na si Alyona papunta sa kumpanya ng may-ari ng perfume store. Hindi niya lubos sa kalain na dahil lang sa paghawak niya ng pabango ay napili na rin siya para maging modelo. Nandito na po tayo, sabi ng driver ng taxi. Maraming salamat po, nakangiting sabi ni Alyona. Kagad na bumaba si Alyona at mabilis na tiningala ang mataas na building na may logo sa labas. Huminga muna ng malalim si Alyona bago siya pumasok at dumiretso siya sa front desk upang magtanong sa office ni Jackson. Hello ma'am, sa third floor pong opisina ni sir at may meeting daw po siya. Maghintay na lang daw po kayo sa lobby, nakangiting sabi ng babae. Tumango na lang si Alyona at agad na umupo sa lobby para maghintay. Sa totoo lang ay kinakabahan siya ngunit para sa pangarap niyang bahay ay lahat gagawin niya dahil sa totoo lang ay kulang pa ang sahod niya. Ilang minuto ang nakalipas ay tumayo na si Alyona dahil nakita niya na si Jackson na naglalakad papunta sa kanya. Good morning sir. Ngumiti si Alyona. Good morning. We will talk to my office. Kanina ka pa ba dito? Sinabi lang ng sekretary ko na nandito ka. Naglakad si Jackson. Sumunod naman si Alyona at sumakay silang dalawa sa elevator. Exclusive lang para kay Jackson. Hindi naman dahil sakto lang naman ang dating ko. Tumango si Jackson. Abala kasi yung lahat lalo pat launching ng perfume namin. Ang ibang team naman ay abala rin sa mga modelo. Bumukas ang elevator at agad silang nakarating sa studio. Namangha si Alyona dahil sa ganda ng interior design at may mga sari-sariling damit ang mga modelo at may sari-sariling makeup, artist at ang iba naman ay nasa harapan na para mag-shoot. Lahat ng nandito ay matagal ng modelo ng aming perfume. Mostly puro sila estudyante at ang iba sa kanila ay single mom. Hindi naman kami natingin talaga sa estado ng buhay dahil gusto rin namin na makatulong sa iba. Ngumiti si Jackson na tinuro ang isang lamesa. Ito ang magiging lamesa mo. At may sarili ka ring makeup artist kung hindi ka naman komportable ay pwede ka naman magsarili. Tumango si Alyona. Ngayon na ba ang simula? Yes. Ito na rin ang unang araw mo sa trabaho. Ngumiti si Jackson. Walang interview or something? Nagtatakang tanong ni Alyona habang nakakunot ang noo. Basta na lang akong natanggap? Yes. Anong problema dun? You're lucky. Kumindat si Jackson. Kagad na nagsimula ang pagiging modelo ni Alyona. Tinignan niya si Jackson na seryosong nakaupo at pinaglalaroan ng labi gamit ang ballpen na hawak nito. Napalunok si Alyona dahil hindi naman bakla ang lalaking to. Hindi naniniwala si Alyona pero what if totoo nga? Napailing si Alyona at agad na tumayo nang matapos ayusin ang mga kailangan sa kaniyang damit at makeup. Ready ng mukha ng company, sir! Nakangiting sigaw ng babae. Okay, go. Sabi ni Jackson. Ngumiti si Alyona sa kamera habang hawak niya ang perfume.
Kanya-kanyang pose ang ginagawa nila at kahit walang experience ay talaga namang ginalingan ni Aliona at pati ang mga hairstylist at makeup artist ay natutuwa kay Aliona. Umupo si Aliona sa bathtub dahil utos ni Jackson, kaya naman agad siyang sinunod ang gusto nito at mabilis na nag-fierce sa camera. Na maging si Aliona ay nagulat sa result ng kaniyang photoshoot. "Here, coffee." Ngumisi si Jackson. "Salamat. Talaga namang nakakapagod to, no?" Natawa si Aliona at inabot ang kape. "Thank you, sir." Huminga ng malalim si Aliona. Nakakagulat na lalaki ang may-ari ng perfume company na to. Akala ko kasi ay babae dahil madalas naman ay pag ganitong company laging babae ang nangunguna. "This is my mom's company. Alam ng lahat ay si Wow ang nagtayo ng company na to. Pero, hindi. Ako ang gumawa ng company idea para pasok kami sa mga uso ngayon. At sarili kong pera ang ginamit ko. Well, sanay na akong tinatawag kang babae ng kahit sino. Dahil nga naman sa kilos ko." Natawa si Jackson. "Pero maniniwala ka kaya na ilang beses na akong divorce?" Gulat na napatingin si Aliona kay Jackson na umiinom ng kape. Gulat siya dahil nag-open up sa kanya si Jackson at hindi rin siya makapaniwala sa sinabi nito. Divorce? Gulat na tanong ni Aliona. "Yes, dahil akala nila babae ako. Nag-iisang anak lang kasi ako nang madalas at nasa bahay lang. Nakakagulat na tingin nila sa akin ay babae. Nasanay na lang din ako at hindi ko na rin pinansin dahil alam ko naman kung ano ang totoo." Ngumisi si Jackson. "Yun naman talaga ang dapat na gawin." Uminom ng kape si Aliona at agad na tumayo. "Babalik na ako sa trabaho." Tumango lang si Jackson. "I hope you won't mind talking to me. I was a bit comfortable." "Ayos lang po, sir. Mas magandang may kausap ka para hindi paano ay... kahit paano ay hindi naiipon sa dibdib mo." Ngumiti lang si Aliona. Pagkatapos ng trabaho ni Aliona, ay ayon na naman ang lungkot sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kanyang apartment at napangiti. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil kailangan niya nang umalis sa susunod na linggo. Ngumuso si Aliona at napatingin sa lumang litrato ng kanyang ina. "Ma, kailan po tayo magkikita?" Bulong ni Aliona at malungkot na ngumiti. Simula bata pa lang ay hindi na nakita ni Aliona ang ina at ang sabi lang sa kanya ay nasa ibang bansa na raw at may asawa na. Lumaki mag-isa si Aliona at nabuhay siya nang siya lang at walang tulong ng kahit na sino. Siya lang. "Oh, kamusta naman ang una mong trabaho?" Tanong ni Chelsea na inaayos ang mga pagkain. "Paano naman ang pakikitungo sa'yo ng boss mo?" "Okay naman siya. Lalaki-lalaki nga ang kilos niya at isa pa. Nagulat ako na nag-open up siya sa akin ng buhay niya habang umiinom kami." Aray! Napatakip si Aliona ng tainga nang bigla lang tumili ang kaibigan. "Ano ba yan, Chelsea?" Kasi naman." Natawa si Chelsea. "Nagulat lang ako na ganun ang nangyari sa inyong dalawa. Isa pa, ang alam ko never nag-open up ng isang tao kung hindi naman siya komportable. So ibig sabihin, komportable sa'yo si Sir Jackson. Ganun ba yun?" Natawa si Aliona. "Hindi ko naman alam eh. Basta para sa akin, kahit sinong tao pa yan handa akong makinig. Kung sa bagay, pero ang totoo niyan, masungit naman talaga yang si Sir. Hands-on kasi sa business at balita ko nga kaka-divorce lang nilang ng asawa niya ang artista ata yun. Basta yun." Ma-aksyon na sabi ni Chelsea habang kumakain. Sabi ay third party daw ang nangyari. Talaga? Gulat na napahawak si Aliona sa kanyang bibig. Sa gwapong mukhang yun talagang may nagloko pa rin sa kanya? Tapos ipagpapalit lang sa pangit? Naku! Napailing-iling si Aliona. "Oo bakit galit na galit ka?" Natawa si Chelsea. "Baka kaganyan mo Ikaw naman ang magkagusto kay Sir Jackson ha?" Pang-aasar ni Chelsea. Napangiwi si Aliona. "Baka ikaw? Bakit ako? Ako bang modelo niya?" Natatawang sabi ni Chelsea. "Gwapo naman siya. Sobrang yaman at matalino. Akala ko ba bakla? Mukhang ikaw pang magkakagusto sa kanya at hindi ako." Ngumisi si Aliona. Natawa na lang si Aliona. Hindi na rin masamang mangarap. Ilang araw ang lumipas ay naging maganda ang trabaho ni Aliona, naging mas maayos ang mga naging ganadong si Aliona dahil unti-unti ay tumataas ang kaniyang sahod. Unti-unti rin nagkakaroon ng ipon para sa pangarap niyang apartment na matagal niyang gustong simulan nung bata pa lang siya.
Grabe ang improvement mo, Miss Aliona. Mas lalo kang gumaling at kahit hindi na kita utusan ay nagagawa mo. Nakangiting sabi ng photographer. Siyempre at tinuruan mo po ko. Nakangiting sabi ni Aliona. Hindi ko naman po ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Nambola ka pa. O siya, ako na ang sasagot ng kape mo. Nakangising umiling ang matanda. Sa araw rin na iyon ay naging abala si Aliona dahil launching na ng bagong perfume at siya ang mukha nun. First time makikita ni Aliona ang kaniyang mukha sa isang billboard at sa mga magazine. Maging mas makikilala si Aliona sa pagiging ambassador ng perfume nila Jackson worldwide. Nandiyan na si Sir Jackson, imporma ng secretary. Are you ready? Tanong ni Jackson. Yes, kinakabahan ako pero ayos lang. Inayos ni Aliona ang kanyang tubes jumpsuit. Marami na po bang tao? Yes. Marami na since ito ang unang launching. Seryosong sabi ni Jackson. Kasama mo naman ako sa stage kaya hindi mo kailangan na mag-worry. Ilang minuto ang nakalipas ay agad nang pumunta si Aliona at Jackson sa stage. Punong-puno ng kamera ang buong venue at napakarami ring bisita ang nakita ni Aliona na nakaupo at nasa kanila ang tingin. Ngumiti si Aliona at napalunok nang maramdaman ni Aliona na nakahawak sa kaniyang likod si Jackson. Huminga ng malalim si Aliona at agad na pumunta sa gilid at hinayaan si Jackson na magsalita sa harapan. Good morning sa inyong lahat. Bate ni Jackson. Hindi namin inaasahan ang dami ng mga dumalo, maging ang mga nanggaling sa ibang bansa. Una sa lahat, thank you to the staff and our models. Maging ang design team, marketing team at editors na talaga namang hindi nagsasawa na makuha ang best sa mga perfume na nilalabas ng kumpanya. Pangalawa, sa mga walang sawang bumili ng aming perfume na laging sold out sa kahit saang branch, mapaibang bansa man o dito sa Pilipinas. Pangatlo at huli, ang aming bagong ambassador at muse ng perfume company, Tiningnan ni Jackson si Aliona. Miss Aliona Soberano. Naglakad si Aliona sa harapan at tumabi sa gilid ni Jackson na pinagmamasdan siya. Kinuha ni Aliona ang microphone at ngumiti sa harap ng maraming tao. Magandang gabi. Kabadong bati ni Aliona. Ang totoo niyan ay kinakabahan talaga ako lalo na't first time ko ang bagay na to. Thank you to my boss who boosted my confidence to have this project. To our staff, thank you so much for guiding me. Hindi ko alam ang sasabihin dahil masyado pa rin ako gulat sa mga nangyayari. At hindi pa rin ako sanay na maging success ko bilang modelo pero isa lang ang masasabi ko. Bumili na kayo ng perfume at sigurado akong mapapalingon ang lahat sa inyo. Nagpalakpakan ng mga tao kaya natawa si Aliona. Maya-maya nga lang ay nilabas ang video tungkol sa history ng perfume company maging ang mga bestseller. Dahil gutom na si Aliona, ay naisip niyang tumayo at pumunta sa catering na handa para sa kanilang lahat ng bisita. Kumuha ng plato si Aliona at nakasabay ang isang magandang babae na sa tingin niya ay nasa 30 na. Paborito mo rin pala ang chicken pastel? Tanong ng matandang babae. Opo. Simula bata pa po ako ay ito na po ang nakahiligan ko. Ngumiti si Aliona. Mukhang napadami po ata ang nakuha ko. Natawa naman ang matanda. Mga na, you? Aliona po. Pareho nga po tayo ng pangalan. Yun nga lang, hindi pareho ang pronunciation. Natawa si Aliona. Tumango naman ang matanda at naglagay ng chicken wings sa plato ni Aliona, nagulat na napatingin sa plato. Nakangiting tinignan ni Elena si Aliona dahil naalala nito ang anak na basta nito iniwan na nang simula pa lang siya sa pag-aartista. Ngumiti si Aliona at hindi makapaniwala na sa isang sulyap lang niya, pakaramdam niya nakita niya na ang magandang babae sa nakaraan. Natutuwa ako makilala ka. Napakaganda mo at kung kasama ko lang sana ang anak ko, kasing edad mo lang siya. Nakangiting sabi ni Elena. Nasaan po ba siya? Nagtatakang tanong ni Aliona. Umiling si Elena. Iniwan ko siya. Napasinghap naman si Aliona at malungkot na napatingin kay Elena at kalaunan ay binigyan ni Aliona ng yakap si Elena na gulat sa kaniyang ginawa. Balak araw po, makikita mo rin siya at magkakasama na rin po kayong dalawa. Ngumiti si Aliona at humiwalay kay Elena. Balik na po ako. Salamat po sa chicken wings. Kakapasok lang ni Aliona ay nakita niya agad si Elena na nakikipagkwentuhan kay Jackson na nakangisi. Nanliit ang mga mata ni Aliona at mabilis na naglakad papunta sa kanilang dalawa.
Kagad nakita ni Alena si Eliona at mabilis na nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Ma'am Alena! Tuwang-tuwa si Eliona nang makita si Alena. Eliona! Nakangiting tawag ni Alena. Trabaho mo ngayon? Opo. After launching ay para naman po sa magazines. Nakangiting sagot ni Eliona. Napakasipag mo talaga. Nandito talaga ako dahil gusto ko mapanood ka. Nakangising sabi ni Alena. Tignan natin kung anong kaya mo. Sa araw na iyon, ay mabilis na nag-asikasa si Eliona. Mabilis lang ang kaniyang sinunod na instructions at iba pang sinasabi ni Jackson. Ngumiti si Eliona sa camera at mabilis na gumawa ng kaniyang pose. Tumagilid naman si Eliona at mabilis na nag-pose sa camera kagaya ng nakasanayan niya. Fabulous! Pumalakpak ang photographer. Ngayon, nasa sofa ka naman. Sunod-sunod na naging ginagawa ni Eliona kaya naman binigyan siya ni Jackson ng break ng ilang minuto. Huminga ng malalim si Eliona at mukhang magkakasakit pa ata siya kaya mabilis siyang uminom ng tubig. You okay? Tanong ni Jackson. Opo, medyo masama lang ang pakiramdam ko pero kaya ko naman. Ngumiti si Eliona. Tsaka, last shoot naman na. Sigurado ka? Pwede naman natin ito gawing bukas. Nag-aalala na sabi ni Jackson. Umiling si Eliona. Sige na, last naman na eh. Kaagad ginawa ni Eliona ang last shoot nila. Sa kalagitnaan ng photoshoot nila ay hindi naman inaasahan ng hilo na naramdaman ni Eliona. Napansin niyo ni Jackson at bago pa bumagsak sa Eliona ay mabilis niya nang sinalo si Eliona na nawala ng malay. Eliona! Natataranta na sigaw ni Elena. Mabilis na dinala ni Jackson sa ospital si Eliona kasama si Elena na panay ang pisil sa braso ni Eliona. Nang makarating sila ay agad na inasikaso si Eliona kahit paagaw pansin talaga ang artistang si Elena. Huminga ng malalim si Jackson at literal na nag-aalala siya sa mga pwedeng mangyari kay Eliona. She will be okay, Jack, sabi ni Elena. Dapat hindi ko na siya pinilit pa na magtrabaho. Nangihinang sabi ni Jackson. Damn it. Inis na sinuklay ni Jackson ang kaniyang buhok. Jack, sa tingin ko kailangan natin mag-usap tungkol kay Eliona. Seryosong sabi ni Elena. Dahan-dahan na tinignan ni Jack sa Elena. Tungkol saan? Tungkol sa nawawala kong anak. Seryosong tinignan ni Elena sa Jackson na nanliit ang mga mata. Pumunta sila sa garden ng hospital at umupo sa bench na nandoon. Hinintay ni Jackson na magsalita ang kaibigan na si Elena. Pakiramdam ko, si Eliona ang nawawala kong anak. Mahinang sabi ni Elena ngunit baka sa boses nito na sigurado siya. Paano? Gulat na tanong ni Jackson. Hindi ko alam. Nararamdaman ko lang naman pero sigurado ako na si Eliona nga yun. Dahil nung nakita ko siya sa event, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko sa batang yon. Dalaga pa ako nung iniwan ko ang anak ko at alam ko na yun na bago ako naging artista. Natigilan naman si Jackson dahil possible nga na totoo ang sinasabi nito pero kailangan nila ng matinding proof. Nung una pa lang kita ni Jackson kay Eliona ay iba na ang pakiramdam niya. Tila papasok doon ang love at first sight at nakakatawa na sa ganun edad ni Jackson at nakaka-divorce lang ay nahuhulog siya agad. The fact na naging komportable agad si Jackson kay Eliona ay ibang usapan na. We need proof, Elena. Ilang taon nang nakalipas at nakakapagtaka nga naman na hindi ka kilala ng sarili mong anak. Sabi ni Jackson. Hinanap pa lang naman pero sigurado ako na si Eliona ang anak ko. Bakas ang kaseryosohan sa boses ni Elena. At aalamin ko yun. Pagkatapos nilang mag-usap ay agad na silang bumalik at gising na si Eliona. Ngumiti si Jackson at agad niyang mapigilan na hawakan si Eliona. Gustong-gusto niyang hinahawakan si Eliona ngunit kapag may pagkakataon lang. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Marahan na tanong ni Jackson. Okay naman, medyo nihilo pa rin. Nakangiting sagot ni Eliona. Nasaan si Miss Elena? May inasikaso lang. Babalik rin yun. Ngumiti si Jackson. Tumungo si Eliona. Alam mo, napanaginipan ko ang mama ko. Inahanap niya raw ako. Natawa si Eliona. Sana nga alam niyang model na ako. Natigilan si Jackson. Sigurado naman akong proud siya sa'yo. Nakita ni Jackson na nangingilid ang luha sa mga mata kaya naman marahan na pinunasan ni Jackson ang luha sa mga mata ni Eliona. Ngayon, ayaw naman ni Jackson na umiiyak si Eliona at nakakabaliw ang pakiramdam na yon.
Bumalik ba ang ina mo? Would you still forgive her? Kritikal na tanong ni Jackson. Halatang natigilan si Aliona ngunit sumagot rin naman kaagad. Oo naman. At the end of the day, ina ko pa rin naman siya. May tampo pero alam kong mapag-uusapan naman. That's my girl. Bulong ni Jackson. Ilang araw ang lumipas at tanging pahinga lang ang ginagawa ni Aliona at sa mansyon pa talaga ni Jackson. Bigla na lang kasi siya pinalaya sa apartment nila kaya naman walang choice si Aliona kundi ang tumira pansamantala sa mansyon ni Jack. Good morning, bate ni Aliona sa mga maid. Nasaan po si Jackson? Maaga po umalis at babalik daw po siya sa tanghali. Ngumiti ang maid. Girlfriend po ba kayo ni Sir Jackson? Nanlaki ang mga mata ni Aliona at mabilis na umiling. Hindi po. Empleyado niya lang po ako. Ganun ba? Natawa ang kasambahay. Akala ko po kasi girlfriend niya kayo dahil todo ang pag-aasikaso niya sa'yo. Pakiramdam ni Aliona ay namula ang pisngi niya kaya naman dinaan niya na lang sa tawa at umupo. Nakakagulat na may nakahanda ng pagkain sa lamesa at lahat ng iyon ay gusto ni Aliona. Kumain siya nga ng kumain dahil kagabi ay nilalagnat pa rin siya at talagang nasagad ang katawan niya. Pagkatapos kumain ni Aliona ay naisip niyang makipagkwentuhan sa mga maid. Divorced na si Sir Jackson, matagal na. Naalala ko pa noon ay sinira ni Sir Jackson lahat ng gamit na nandito at muntik pa kaming masisante. Grabe, ang lala ng ginawa ng dati niyang asawa sa kanya. Kwento ng kasambahay. Sobra lang siyang nasaktan. Malungkot na bumuntong hininga. Pero ngayon, maayos naman na si Jackson. Nakikita kong healthy na siya. Opo nako. Tuwang-tuwa talaga kami nung sakali man na magkaroon ulit ng asawa si Sir Jackson. Natawa ang maid. Nakakapagod rin naman kasing nakarinig na bakla ang boss namin at ayaw pa mag-anak dahil gusto ay lalaki. Napangiwi pa ang kasambahay. Dumating ang tanghali ay dumating si Jackson na may dalang bulaklak at donuts. Napakurap si Aliona at napatingin doon dahil hindi niya inaasahan ngunit hindi naman rin siya nag-expect kaya gulat na gulat siya. Para sa akin? Gulat na tinuro ni Aliona ang kaniyang sarili. Yes. Ngumisi si Jackson. Sabi mo, hindi ka pa nakakatanggap ng flower kaya naman ako ang unang magbibigay sa'yo ng flower. Thank you. Bumilis ang tibok ng puso ni Aliona at inamoy ang bulaklak. Ang bango. Natawa si Aliona. Nagustuhan mo? Nakangiting sabi ni Jackson. He stared at Aliona with excitement and amazement. Tumungo si Aliona. Oo naman. Hindi ko nga inaasahan eh. Sa araw rin na iyon ay naisip ni Jackson na mag-inom sila sa labas ng kanilang bahay. Hinanda agad ni Jackson ang kanilang inumin habang si Aliona naman ay nasa labas lang at naghihintay. Napatingin si Aliona nang dumating si Jackson dala ang kanilang mga pagkain at ngayon lang napansin ni Aliona na galing trabaho si Jackson at nag-effort para sa gabing ito kaya naman natutuwa siya. Ginagawa mo ba to after work? Tanong ni Aliona. Yes. Minsan kasi gusto kong nasa labas ako. Kapag wala akong ginagawa ay nandito lang ako. Nagiinom. Pero iba naman ngayon kasi may kasama ako. Ngumisi si Jackson at inabot ang beer kay Aliona na agad namang tinanggap. Pag-usapan natin yung mga magulang mo. Bakit naman? Tanong ni Aliona. Sabi mo, di ba? Gusto mong kahit paano ay maglabas mo ng nararamdaman mo. Kaya ito, we will let our hearts pour into it. Ngumiti si Jackson. Isa pa, dalawa lang naman tayo. At mananatili lang sa ating dalawang bagay nito. Malay mo, may tulong ako. Ngumiti si Aliona. Bata pa lang ako, ay laking ulila na ako. Pinagpasapasahan ako ng kung sino-sino sa mga kamag-anak at kung ano-ano ang naging trabaho. Lumaki ako sa hirap at kapos sa buhay. Kumbaga, isang kahig, isang tuka. Nung nagtungtong ako ng 18 ay nagsarili na rin ako. Nagtrabaho bilang call center habang nag-aaral. Waitress, bartender, at naging manager ng perfume store. Kahit hindi ko naman talaga alam ang bagay-bagay dahil bata pa lang ako ay talagang sinubukan ko. Huminga ng malalim si Aliona at uminom ng beer. You've been through a lot. Puna ni Jackson. A lot. Natawa si Aliona. Hanggang ngayon ay lumalaban pa rin ako sa buhay. I'm thankful dahil nakikilala kita.
Naging maganang buhay ko nung naging modelo mo ko. At natutuwa na nabibili ko na lahat ng gusto ko. Maging ang dream house ko ay unti-unti ko nang nagagawa. Sana nga makita ni Mama kung gaano ako kapassionate sa trabaho at bumalik na siya dahil ako pa mismo ang mag-aalaga sa kanya. Natahimik silang dalawa ni Jackson at uminom ng beer. Naisip ni Aliona na talagang ang laki ng pinagbago ng buhay niya. Na hindi na siya nag-aalala sa mga bagay-bagay na hindi niya kaya noon. Mga pagkain na natatakot siyang kainin noon. Mga damit na takot siyang bilhin dahil takot siyang ma-short ang budget niya. Ikaw, anong kwento mo? Tanong ni Aliona at tiningnan si Jackson. Huminga ng malalim si Jackson. Kabaliktaran mo naman ang buhay na meron ako. Masaya. Nakukuha ang lahat ng gusto. May gintong kutsara sa bibig. At may kumpletong pamilya. Ngunit, alam mo ba? Natawa si Jackson. Hindi lahat ng gusto ko ay nagagawa ko kagaya ng sayo. Kailangan kong mag-focus sa isang bagay. Hindi pwede ang ganito at ganyan. Kailangan kong sumunod sa tradisyon na meron kami. At hindi ko nagagawa ang mga bagay na gusto ko. Nakakalungkot pero kailangan kong gawin. Kailangan kong kumilos dahil ako ang inaasahan. Grabe no? Napaka-cruel ng mundo para sa ating dalawa. Na gusto lang naman sumaya at maging malaya. Malungkot na tumingin si Aliona sa harap. But I'm happy now. Ngumiti si Jackson. Because I met you. Natigilan si Aliona at ayun na naman ang bilis ng tibok ng kaniyang puso. Tanging si Jackson lang naman ang nakakagawa nun. Tanging si Jackson lang ang nakakapagpagulo sa utak at puso ni Aliona. I learned a lot of things from you. I became different when I'm with you. Komportable ako kapag nandyan ka sa tabi ko at malungkot naman ako kapag wala ka. Doble ang saya ko kapag nakikita kang masaya. Dobleng lungkot at sakit naman ang nararamdaman ko kapag nararamdaman kong malungkot ka umiiyak. Pag-amin ni Jackson. Jackson, gulat na tawag ni Aliona. Nag-confess ka ba sa akin? Nagkibit balikat si Jackson. I don't know. Nasabi ko lang mga gusto kong sabihin sa'yo. Confession ba tawag dun? Tumango si Aliona. Yes. Nagka-confess ka ng nararamdaman mo sa akin. O para mo na rin sinabi na gusto mo ko. Napalunok si Aliona. Tinignan ni Jackson si Aliona. Bakas ang kaseryosohan sa kaniyang mga mata. Tutulungan kita sa paghahanap ng mga magulang mo. Napaangat ng tingin si Aliona nang tumayo si Jackson. Nabigla niya ba ito? Napalunok si Aliona at mabilis ring tumayo nang may tawag si Jackson ng maid. Mabilis siyang sumunod kay Jackson na naglalakad. Jackson! Tawag ni Aliona na maging sa pag-akyat ay nakasunod pa rin siya. Tinatanong kita. Gulat na napasandal si Aliona sa pader at nanlaki ang mga mata niya nang halikan siya sa labi ni Jackson. Hindi rin agad siya nakagalaw at pakiramdam niya, hindi agad siya nakahinga ng ginawa nito. Humiwalay si Jackson. Yes? Bulong ni Jackson. Tumayo ng maayos si Jackson. Gusto kita. Bakit may bulaklak dito? Napanguso si Aliona nang makita ang mga bulaklak na nasa lamesa niya. Hindi lang isa kundi 3 pa kaya natawa siya. Sigurado kasi siyang galing ang mga ito kay Jackson na madalas siyang bigyan ng bulaklak. Minsan pa ay flower vase at isang tumpok na rosas na halong kasing tangkan niya na. Kayo madalas na pagpapadala ng bulaklak. May something na ba? Pangaasar ng kaibigan ni Aliona sa kumpanya. Wala Ngumuso si Aliona at napangiti. Kaya talaga? Magtrabaho na nga tayo? Natatawang umiling si Aliona. Sa mga nakalipas na araw at napapadalas ang pagsasama nila Aliona at Jackson na umabot sa punto na napagkakamala na silang mag-boyfriend at girlfriend. Simula ng halikan siya ni Jackson ay hindi maipagkakaila na doon nagsimula ang lahat. Madalas na silang magsama sa mga lugar na first time ni Aliona at kumain ng pagkain na hindi pa nila natitikman. Side view, Aliona! Utos ng photographer. Ayan! Perfect! Grabe, ang galing talaga. Ganyan ba kapag sobrang gwapo ng inspirasyon? Natatawang tanong ng isa sa mga staff. Ay naku! Natatawang umiling si Aliona. Ibang-iba ang post na ginawa ni Aliona at sumubok na rin siya sa mga swimsuit at iba pa para sa kanilang promotion. Ibang klase ang perfume na ginagawa nila at pang-sexy na ang theme na maging si Aliona. Sinubok ang pagda-diet,
Huminga ng malalim si Aliona at agad na lumabas ng studio at kumaway sa mga nandoon. Pumunta si Aliona sa opisina ni Jackson para kumustahin ang binata sa ginagawa. Jackson, natigilan si Aliona nang nakita ang may kasamang babae si Jackson at talagang magkalapit pa silang dalawa. Sorry. Akmang isasarado na ni Aliona ang pinto nang pigilan siya ng babae dahilan para umayos ang tayo si Aliona at tingnan ng babae. Finally, nakita na rin tayo. Nakangiting sabi ng babae. Maganda, maputi, sexy at higit sa lahat ubod ng ganda ang mukha. I'm Valine, Jackson's ex-wife. You? Valine, stop. Saway ni Jackson at agad na inayos ang damit para puntahan si Aliona. Why? Gusto ko lang naman makilalang babaeng pumalit sa akin. Masama ba, Jackson? O baka naman natatakot ka? Nakangisi sabi ni Valine. Hindi nagsalita si Aliona at nanatili lang siyang nakatingin kay Valine. Ramdam ni Aliona ang pangliliit at pakiramdam ni Aliona ay isa lamang siyang sabit sa kanilang tatlo. Napalunok si Aliona at agad nang ngumiti. Pilit niyang pinuporma ng kaniyang kilos at pananalita dahil iba ang nararamdaman niya. Iba ang nasa puso at takbo ng kaniyang utak. Aliona. Ngumiti si Aliona. Nasabi nga sa akin ni Jackson ang tungkol sa'yo. Really? Nakangiting tanong ni Valine. Oo. Ngumiti si Aliona. Pati na rin ang paghihiwalay niyo dahil sa third party. Actually, marami pa. How dare you? Bakas na agad ang inis sa mukha ni Valine. Do you think dahil sinabi mo yan ay savage ka na? Wait, what are you before? Oh, a chief manager na naging modelo ni Jackson at nagmamatapang dahil nakadikit. Valine. Malamig na tawag ni Jackson. Ano bang ginagawa mo dito? At kailangan mo pang pumunta. Busy ako. Seryosong tinignan ni Valine si Jackson. I want you back. Tulala si Aliona hanggang sa paglabas ng opisina. Hindi niya nakinaya pa ang mga naririnig kaya naman mas pinili niya na lang na lumabas. Selos ba ang nararamdaman niya o baka naman nagagalit siya dahil sinabi yon ng babae kanina? Hindi na maintindihan ni Aliona ang sariling nararamdaman. Hey. Malamig na pagtawag ni Jackson at hinawakan ng siko ni Aliona. Nag-usap na kami sa loob. Sinabi ko na hindi na siya pwede pang pumunta dito. Hindi nagsalita si Aliona. Wala siyang gustong sabihin dahil maski ang pananalita ay hindi niya magawa. Na maging ang nilalaman ng kaniyang puso ay hindi niya man lang masabi-sabi. Baby, Valine is nothing. Nasabi ko na sa'yo simula pa lang na tapos na kaming dalawa at hindi ko na ulit siya babalikan. Bakas ang takot at kaba sa boses ni Jackson. Hinawakan nito ang kamay ni Aliona at dinala sa mga labi nito. Baby, talk to me please. Kumarap si Aliona. Gusto ko nang umuwi. Nanginginig ang boses ni Aliona ngunit agad siyang tumayo. Sa sobrang kaba na nararamdaman ni Jackson ay agad siyang sumunod at mabilis na hinatid si Aliona sa kotse. Agad niyang pinandar ang kotse at panay ang sulyap kay Aliona na tahimik na nakatingin lang sa labas ng bintana. Bumuntong hininga naman si Aliona at pinaglaruan ng mga daliri at tahimik na hinihiling na sana ay hindi pa sila umuwi ngunit mukhang narinig yun ni Jackson dahil huminto sila sa isang kainan sa ilalim ng streetlights at magandang tanawin. Ano ginagawa natin dito? Tanong ni Aliona. We will talk. Seryoso na ang boses ni Jackson at nauna pa itong bumaba para buksan ang pintuan ng kotse. Aliona. Okay. Hinawakan ni Aliona ang kamay ni Jackson at agad na bumaba ng kotse. Namangha si Aliona sa mga streetlights na nasa itaas. May isang kainan na malapit na parke at nag-iisa. Napatingin doon si Aliona at napalunok dahil hindi niya alam bakit siya nandito dinala ni Jackson. No, talk. Humarap si Jackson kay Aliona. Gusto kong sabihin mo sa akin kung bakit katahimik at anong gumugulo sa isip mo. Baby, I'm not a mind reader. So please. Nakikiusap ang mga mata nito. Nagsiselos ako. Pag-amin ni Aliona at mabilis na yumuko. Hindi ko alam kung bakit pero siguro dahil sa alam kong may kaagaw na ako sa'yo. Hindi ko alam. Natulala si Jackson at napatingin sa nahihiyang si Aliona na nasa harapan niya. Imbes na magalit ay napatakip sa bibig si Jackson at pinipigilan ang sumigaw dahil kailangan niya pang maging seryoso. Kailangan niyang malaman at ang nararamdaman ni Aliona dahil kung matutuwa siya ngayon, malamang ay hindi sasabihin ni Aliona ang mga bumabagabag sa isip nito. And, yun lang ba?
Tanong ni Jackson. Nagangat ng tingin si Aliona at nagulat pa dahil wala man ng reaksyon si Jackson at nanatili ang seryoso nitong mukha. And? Ayan ang reaksyon mo sa sinabi ko? Nagsiselos ako, Jackson! Galit na tiningnan ni Aliona si Jackson. Natawa si Jackson at kinagat ang labi. Mabilis nitong hinawakan ng kamay ni Aliona. Kung alam mo lang kung gaano ako pinipigilan ng sumigaw sa harap ng maraming tao dahil sa sinabi mo. Nagtatakang tanong ni Aliona. Huminga ng malalim si Jackson. Masaya ako nagsiselos ka. At anong dapat ikasaya sa taong nagsiselos? Nagtaas na naman ang kilay si Aliona. Mukha ba ako nakikipagbiruan sa'yo? Umiling si Jackson na hindi pa rin inaalis ang paningin kay Aliona. Nagsiselos ka. Ibig sabihin lang nun gusto mo na ako. May nararamdaman ka na sa akin. Natigilan si Aliona at tiningnan si Jackson. Bumilis na naman ang tibok ng puso ni Aliona. Bagay na nangyayari sa tuwing magkaharap silang dalawa ni Jackson. Baby, gusto mo na ba ako? Tanong ni Jackson at tinawakan ng magkabilang baywang ni Aliona. Nababasa ko sa mga mata mo. Tumikim si Aliona at umiwas ng tingin. Magsaselos ba ako kung hindi? Kung hindi kita gusto? Pahina ng pahina ang boss ni Aliona. Tuluyan nang napangiti si Jackson at nanlaki naman ang mga mata ni Aliona nang biglang sumigaw si Jackson. Natawa na lang si Aliona at naramdaman niyang kahit paano ay guminhawa ang kaniyang pakiramdam. Gusto mo ako? Nakangiting tanong ni Jackson. Halos mapunit na ang labi nito dahil sa pagngiti. Oo nga. Natawa namang sabi ni Aliona. Ang cute mo. Gusto ko manggaling sa'yo. Hinawakan nito ang kamay ni Aliona. Please. Ngumiti si Aliona at nilagay ang dalawang kamay sa kaniyang bibig. Gusto kita, Jason. Natawa ng malakas si Jackson at mahigpit na niyakap si Aliona. Hindi nito lubos akalain na mag-i-inlove ulit sa huling pagkakataon. Ang maramdaman ulit ang pagmamahal ay isang kayamanan ni Jackson. Aalagaan kita kahit na anong mangyari. Hindi ko hayaan na may taong sisira sa ating dalawa. Okay? Nakangiti ngunit seryosong sabi ni Jackson. Tumango lang si Aliona at mas lalo lamang niyakap ng mahigpit si Jackson. Tahimik na pinagdasal ni Aliona na sana ito na ang huli niyang pag-ibig, na sana pagkatapos ng ulan may rainbow na darating. I found your mother. Napatingin si Aliona kay Jackson na kakapasok lang ng mansyon. Napatayo si Aliona at agad na sinalubong si Jackson. Niyakap niya si Jackson at mabilis na humiwalay para tingnan ang dala ng binata at natawa na lang si Aliona nang makitang bulaklak na naman ang dala at may kasama pang cupcakes. Talaga? Paano mo naman nalaman? Tanong ni Aliona. I have my ways. Isa pa, kahapon lang namin na-confirm na ikaw nawawalan niyang anak. At gustong ngayon ka niya makita. Bakas ang saya sa mga mata ni Jackson. Gusto ko niya makita sa araw na yun. Teka, namin? Kilala mo ang mama ko simula una pa lang? Nagtatakang tanong ni Aliona. Jackson? Well, kilala ko siya pero hindi ko alam na nahanap na niya ang anak niya. Dahil hindi naman kami madalas nagkikita. Sure akong magiging masaya ka kapag nakita mo siya. Ngumiti si Jackson. Tumango si Aliona at agad na kinuha ang bulaklak. Gusto ko rin siyang makita. Sa araw rin na yon ay naging abala si Aliona dahil inaasikaso niya ang kanyang dream house na unti-unti na ring natatayo. Sa kalagitnaan ng pagtingin ni Aliona sa blueprint ng kanilang bahay ay may yumakap sa kanya sa likod. Natawa si Aliona at hinawakan ng braso ni Jackson at hinalikan ng balikat niya. Dream house? Tanong ni Jackson. Oo, matagal ko na talagang gustong magkaroon ng dream house. Gusto ko kasi na ako ang magde-design sa sarili kong bahay. Nakagawian ko na ang ganun. Kaya naman ngayon, gusto ko lang naman na sa sarili kong tahanan. Nakangiting sabi ni Aliona. Well, if you are going to live with me, you can have your dream house. Ngumuso si Jackson. Huh? Live-in? Napatingin si Aliona kay Jackson at agad siyang humiwalay para tingnan si Jackson. Hindi pa nga tayo kasal. Ni mag-boyfriend at girlfriend pa lang tayo ah. Doon rin naman ang punta nun, baby. Simpleng sagot ni Jackson. Natahimik si Aliona at naisip na hindi nga naman na sila bata at alam ni Aliona na gusto nang mag-settle down ni Jackson sa kanya. Nakakatawa lang na naiisip ni Aliona ang old-fashioned style ng panliligaw noon. Huminga ng malalim si Aliona at tiningnan si Jackson na nakatitig naman sa kanya. Gusto mo kong pakasalan? Tanong ni Aliona. Mabilis na tumango si Jackson. Yes. Sigurado ka na ba talaga sa akin? Napalunok si Aliona. Pero hindi mo pa naman ako kilala.
Isa pa, napakaseryosong bagay ng kasal. Nakakatakot ba? Nag-aalala na tanong ni Jackson at hinawakan ng pisngi ni Leona. Masyado ba akong mabilis? Umiling si Leona at agad na hinawakan ng kamay ni Jackson na nakahawak sa kaniyang pisngi. I want to live with you, of course. It's just that, natatakot lang ako na baka hindi ako maging perfect na asawa sa'yo. Alam ko hindi na tayo mga bata at alam ko rin na gusto mong magkaroon ng anak. Nakakatakot lang na baka mag-failed ako bilang asawa at ina sa mga anak natin. Napangiti si Jackson at tinalikan ng noo ni Leona. Baby, you're perfect. Hindi mo kailangan na matakot at maging best na asawa at ina. Dahil nung nakilala kita, nakikita ko magiging mabuti kang ina sa mga anak natin. Sigurado ako na ako sa'yo, Leona. Hindi na mababago pang desisyon ko. Napangiti si Leona. Nakaramdam siya ng kapayapaan sa kaniyang puso na maging ang utak niya ay naging kalmado. Huminga ng malalim si Leona at agad na naganda para makipagkita sa kaniyang ina. Kinakabahan ngunit excited siya sa pagkikita nilang dalawa na hindi na tuloy alam ni Leona ang damit na susuotin niya, ngunit sa huli, nagbihis siya ng floral dress at isang sandals. Inayos niya ang kaniyang buhok at naglagay lang ng kaunting makeup para magkakulay ang kaniyang mukha. Ready ka na ba? Tanong ni Jackson. Kinakabahan ako pero alam kong kaya ko naman. Awkward na ngumisi si Leona. Sa tingin mo, magugustuhan niya ako? Oo naman. Ako nga gusto kita eh. Siya pa kaya na-excited na makita ka. Ngumiti si Jackson at hinawakan ng kamay ni Leona. Sigurado ako magugulat ka kapag nalaman mo kung sino ang kikitain mo. Tumango si Leona. Kagad silang namabas ng mansyon at sumakay ng kotse na nasa parking lot. Kabado man ay hindi pinahalata ni Leona, wala pa nga sila sa restaurant ngunit nagiging emosyonal na kagad si Leona dahil ilang taon siyang nangulila sa kaniyang ina. Nakita ni Leona ang excitement sa labas na nandito na nga sila kaya umusbong na naman ang kaba at excitement sa puso ni Leona. Agad na binuksan ni Jackson ang pintuan ng kotse at inalalayan si Leona palabas. Nasa VIP room siya ng restaurant para makapag-usap kayo ng maayos. Imporma ni Jackson. Sa labas na ako maghihintay. Thank you. Ngumiti si Leona. Pumasok si Leona at agad silang pumunta sa loob ng restaurant. Amoy na amoy ni Leona ang mga pagkain kaya napangiti siya. Mabilis silang umakyat sa second floor at mabilis na pumunta sa VIP room ng restaurant. Huminga muna ng malalim si Leona bago kumatok at agad na pumasok. Natigilan siya dahil una niyang nakita ay ang likod ng kaniyang ina habang hawak-hawak ang wine. Huminga ulit ng malalim si Leona at agad na umikot para makita ang kaniyang ina. Ngunit sa pag-ikot niya ay hindi niya inaasahan kung sino ang unang bumungad sa kaniya. Ma'am Elena? Gulat na tawag ni Leona. Leona. Napatayo si Elena. Paanong? Nagulat na napatingin si Leona at nagsimulang mangilid ng luha sa mga mata niya. Kayo po ang nanay ko? Tumango si Elena at nagsimulang tumulo ang luha sa kaniyang mga mata habang pinagmamasdan si Leona. Hindi nito alam kung hahawakan o hahayaan lang ang anak na nakatayo at gulat na nakatingin sa kaniya. I'm sorry. Umiiyak na sabi ni Elena. Punong-puno ng pagsisisi ang kaniyang boses. Mama! Umiiyak na rin si Leona at halo-halo na ang emosyon na nararamdaman niya. Mama! Nagyakapan silang dalawa at parehong umiiyak. Hindi mapagkakaila ni Leona na gumaan ang kaniyang pakiramdam at kahit paano nawala ang pangungulila sa kaniya. Napapikit si Leona nang maramdaman ang haplos ng kaniyang ina sa kaniyang pisngi. Dinamdam ni Leona ang haplos ng kaniyang ina. Matagal ko nang gustong makita ka. Pero, wala naman lang akong lakas. Nahihiya ako sa ginawa ko noon. Hinayaan kitang mabuhay na mag-isa habang tinutupad ko ang pangarap ko. Sumihap si Elena. Akala ko ay magiging maayos lang sa mga kamag-anak natin na nandun ka sa kanila habang nagtatrabaho ako. Mama, ang hirap po. Pag-amin ni Leona. Hindi ko po halos alam ang gagawin ko. Natuto po ko magtrabaho kahit hindi pa ako nasa tamang edad. Napakahirap po para sa akin. Hindi na halos ako makapag-aral dahil mas inuuna ko pa ang kumita ng pera at maibigay lang sa mga tito at tita. Napalunok si Elena at lalo namang sumikip ang dibdib nito dahil lang sa mga sinabi ni Leona habang hawak ang kamay niya.
Napalunok si Aliona habang nakatingin sa kanyang ina na tahimik na nakikinig. Obviously, blaming herself. Hindi po ako nag-aalagaan ng maayos. Isang beses sa isang araw lang po akong kumakain dahil lagi po silang galit sa akin. Lagi po akong pinapagalitan na bakit ko raw kinakain ng para sa anak nila. Bakit raw hindi ako nagtatrabaho? Napalunok si Aliona dahil bumalik na naman sa kanyang alaala ang sakit na sinapit niya. Ang pakit na kahit kailanman hindi magiging matamis dahil iniwan siya ng kanyang ina. Nasa legal age na po ako that time at nag-isip ako ng paraan para umalis at maging independent, ngunit sa tuwing naalala ko po kayo, isa lang po ang gusto kong itanong. Tiningnan ni Aliona si Elena na halos maubos na ang ratio sa kapupunas ng luha. Bakit niyo po ako iniwan? Anak, umiiyak na tawag ni Elena. Bakit kailangan niyo po akong ibigay sa kanila? Magiging behave naman po ako sa trabaho niyo. Gusto ko pong malaman kung bakit. Pinipigilan ni Aliona ang umiyak dahil gusto niyang marinig ang sasabihin ng kaniyang ina. Huminga ng malalim si Elena bago siya nagsimula. Alam ko kasi ang magiging maayos ang buhay na meron kapag wala ako. Dalaga ako nung pinagbubuntis kita at doon nagsimula ang trabaho ko bilang artista. Kailangan kitang itago para hindi nila malaman na bata pa lang ako ay may anak na ako. Mabilis lang ako nakarecover at gusto ko lahat ng kailangan mo ay mapupunan ko. Lahat ng gusto mo ay mabibili ko at lahat ng pagkain na hindi natin makain ay makabibili mo. Hindi naging madali para sa akin. Pero dahil kailangan kong isakripisyo ko sa kanilang lahat. Kailangan kong mamili. At alam ko mas maalagaan kita kung mas maging ang trabaho ko ay bubuhay sa ating pareho. Hindi kita iwan, Aliona. Kailangan ko lang magtrabaho. Kailangan ko lang maging mas maayos. Na hindi mo na po ako kailangan balikan? Tanong ni Aliona. Kasama po ba sa trabaho ang hindi na balikan at nang iwan? Natigilan si Elena at hindi agad nakasagot sa anak. Aaminin niya na nagilty siya dahil oo nga naman. Required ba na iwan ng anak para lang magtrabaho o kalimutan ng anak sa kalagitnaan ng trabaho? I wait for you. Always. Nagsalita na naman si Aliona. Lagi kong hinihiling tuwing gabi na darating ka para kunin ako. Para makasama na kita at hindi na ako kailangan pang maghirap. Para lang makakain ako ng 3 beses sa isang araw. Nagabi-gabi akong nagdarasal na sana lang maalala mo ko. I'm so sorry. Tanging sagot ni Elena. Sana rin ay maintindihan mo na ginagawa ko ang lahat ng to para sa iyo. Ginagawa ko ang lahat ng trabaho para sa iyo. Na lahat gagawin ko para sa iyo dahil kapag nakita tayo ulit, alam ko na ang gagawin ko. Alam ko na mga bagay na gusto para mabili ko. Ma, hindi ko naman kailangan ng kahit na ano eh. Ang kailangan ko lang naman ay ang presensya mo. Yun lang naman ang kailangan ko eh. Na maramdaman ko man lang na may ina ako. Na maramdaman ko naman na may kasama ako sa buhay. Umiiyak na naman si Aliona. Wala naman akong pakialam sa pera o kahit na ano. Ikaw ang kailangan ko, ma. Umiiyak na tiningnan ni Elena ang kaniyang anak na parang batang umiiyak sa kaniyang harapan. Hindi niya alam ang gagawin dahil hanggang ngayon ay kinakain pa rin siya ng hiya para sa sarili at para na rin sa kanyang anak na lumaki na walang magulang na gumagabay at umaalalay. Kahit ikaw na lang po ang kasama ko na kahit maghirap tayong dalawa, ay okay lang. Na okay lang kahit ilang beses tayong kumain basta ikaw po ang kasama ko. Wala naman po akong magagawa eh. Tapos nang nangyari. Lumaki na po ako. Lumaki na ako mag-isa at walang gumagabay sa akin. Nakapag-aral naman na po ako ng walang katulong ni isa. Nakapagtapos naman ako ng walang tulong ng kahit na sino. Maayos naman po ang buhay na meron ako dahil kay Jackson. Ngumiti si Aliona nang mabanggit ang pangalan ng kaniyang nobyo na naghihintay sa labas. Anong gusto mong gawin ko, anak? Para lang mapatawad mo ko. Napalunok si Elena at tiningnan si Aliona. Hindi nagsalita si Aliona bagkus tumayo siya at dahan-dahan na niyakap ang kanyang ina na gulat at natigilan dahil sa ginawa ni Aliona. Mahigpit at may halong pagmamahal ang yakap ni Aliona. Umiiyak na niyakap pabalik ni Elena ang kanyang anak. Wala po kayong dapat na gawin.
Nilabas ko lang po ang paghihirap na nangyari sa akin bago ako natuto. Bago ako nagsimula muli. Ngumiti si Aliona at nanatili pa rin nakayakap. Ang gusto ko lang po ay magsama-sama tayong dalawa. Na magkaroon po tayo ng bonding na magkasama. Tumango-tango si Elena at hinaplos ang braso ni Aliona na nakayakap pa rin sa kanya. Pangako. Humiwalay si Aliona at pinagmasdan ng ina. Parang hindi tumatanda si Elena dahil alagang-alaga nito ang kaniyang katawan at mukha. Angat na angat ang ganda ng kaniyang ina na sigurado siyang namana niya. Nagkatinginan ng dalawa at ngumiti sa isa't isa bago naisip na tawagin ng kanina pang nasa labas na si Jackson. Tapos na? Namamaga ang mata mo. Nag-aalala na sabi ni Jackson. Okay lang ako. Tinatawag ka ni Mama, sabi ni Aliona. Hindi ako makapaniwala na tatawagin ko si Elena na tita dahil ang anak niya. Natawa na lang si Jackson. Natawa na rin si Aliona at sabay silang pumasok sa loob at nakipag-usap kay Elena na nakataas na agad ang kilay kay Jackson. At talagang sumama ka pa dito. Nagtaas ng kilay si Elena. Akala ka ba uwi ka na at ihahatid mo ng anak ko? Shucks, hindi ako sanay ng ganito. Para lang tayo magkapatid, Elena. Nagtawanan sila dahil sa sinabi ni Jackson. Nagkwentuhan silang lahat sa mga ganap nilang dalawa ni Jackson na maging si Elena ay gusto si Jackson para sa anak. Papakasal mo ang anak ko? Tanong ni Elena. Yes. Ngumiti si Jackson. Tapos ka na ba kay Valin? Nabalitaan ko na pumupunta-punta pa rin si Valin sa perfume company mo. Nagtaas ng kilay si Elena. Napalunok naman si Aliona at tiningnan si Jackson na nakatingin kay Elena at parang nag-uusap ang dalawa gamit ang mga mata. She's nothing and we divorced. Seryosong sabi ni Jackson. Kung pupunta man siya, hindi ko natatanggapin pa. Aliona is my future wife. Natawa si Elena. O bakit parang kinakabahan ka? Takot ka ba sa anak ko? Ngumisi lang si Aliona at kumindat sa kanya. Kaya natawa lang siya at napailing dahil sa ginawa ng kaniyang ina. Bukas na bukas ay ipapakilala kita sa media. Lahat ng news station ay ipapakilala kita at pagkatapos noon, pupuntahan natin ang kapatid ni Mama. Sabi ni Elena, hindi pwede sa akin ang ginawa nila sa iyo, Aliona. Kakausapin ko sila. Kinabukasan ay naghahanda na si Aliona para sa isang event na kung saan ipapakilala na siya bilang anak ni Elena. Sa totoo lang ay kinakabahan siya at sa kawa na yon ay ayaw niyang magpakilala. Na mas mabuting nakatago na lang siya kaysa makilala ang mga tao sa industriya ng pag-aartista. Ngunit wala kasi siyang choice kundi ang maghanda at mabilis na nag-ayos ng kaniyang gamit. Nandito na ang blue dress mo, sabi ni Elena. Ma, sigurado ka po ba dito? Hindi ba pwedeng wag na lang? Nag-aalinlangan at tanong ni Elena habang inaayos ang kaniyang dress. Ngumiti naman si Elena. Normal ang kabahan at matakot ngunit mas magandang makilala ka nila at makita nilang anak ka ng isang sikat na artista. Huminga ng malalim si Aliona. After po nito ay saan po tayo pupunta? Sa bahay kung saan kita iniwan. Seryosong sabi ni Elena. Sa totoo lang ay kinakabahan si Aliona sa kanyang ina dahil alam niya na ang malaking gulo ang nangyayari mamaya ngunit may parte sa kanya na masaya dahil kasama niya na ang kanyang ina. Ito na rin siguro ang oras para makapagpasalamat siya sa mga taong minsan na niyang nakasama. Ang mga taong minsan nang nagpahirap sa kanya at nagpatira sa kanya sa loob ng ilang taon. Nandiyan ang kotse. Tara na. Nakangiting sabi ni Elena. Okay po. Ngumiti si Aliona. Mabilis silang lumabas ng mansyon at agad na sumakay sa kotse papunta sa event. Huminga ng malalim si Aliona. Hindi niya na halos mabilang kung ilang buntong hininga na ba ang nagawa niya sa ilang oras na magkasama sila ng ina. Tahimik ang naging biyahe nilang dalawa hanggang sa makarating sila sa event. Nakita agad ni Aliona na maraming tao at marami pang kamera sa loob ng confession room. Kasama mo ko. Wala kang dapat ng ibang gawin kundi ang kumaway at magsalita sa harapan. Ngumiti si Elena. Tumango lang si Aliona at agad na bumaba sa kotse kasama si Elena na nakasuot rin ng formal na blue coordinates. Sabay silang pumasok sa loob at lahat ng cameraman ay napalingon sa kanilang dalawa na naglalakad papunta sa mahabang lamesa na may maraming microphone. Ngumiti lang si Elena
na halatang sanay na sa maraming tao kaya naman napalunok si Aliona at gumaan lang ang kaniyang pakiramdam nang makita si Jackson sa kumpol ng mga tao kasama ang mga magulang at kaibigan. "Good morning," ngumiti si Elena. "Masyadong napaaga ang meeting na ito para sa ating lahat at alam kong hindi nyo rin naman inaasahan na may kasama kong dalaga na sa inyong harapan." Hinawakan ni Elena ang kamay ni Aliona na nasa kaniyang mga hita bago tinignan ang mga tao na may ngiti sa labi. "Ang aking anak, Aliona Soberano." Lahat ng tao ay napasinghap at gulat na makita si Aliona sa harapan. Tanging ngisi lang ang binigay ni Aliona sa mga taong nasa harapan. Hindi siya nagsalita hanggat hindi pa nagsasalita ang kaniyang ina. Tsaka lang hinawakan ni Aliona ang microphone nang ibigay yon ni Elena sa kaniya. Napalunok si Aliona at agad na ngumiti. "Hello," ngumiti si Aliona. "I'm Aliona. It was nice meeting you and I'm glad that I can finally see what my mom is doing. Finally, nakikita ko na rin ng mga taong sumusuporta sa aking ina at sa mga taong naging parte ng trabaho ni mama." Halata ang saya sa boses ni Aliona. "Nahihiya at kinakabahan talaga ako pero masaya po akong makita kayong lahat." Tuloy-tuloy ang naging tanong ng mga tao sa mag-ina na Soberano. Naging masaya ang press conference at nakilala rin nilang lahat si Aliona. Nawala ang kaba na nararamdaman ni Aliona dahil kasama niya ang dalawang tao na naging parte ng kaniyang buhay. "Totoo bang ikaw ang bagong girlfriend ni Mr. Jackson Villarreal?" tanong ng isang reporter. "At totoo ba ng bali-balita na napag-uusapan na ninyo ang kasal?" Natigilan doon si Aliona, ngunit agad niya ring kinuha ang microphone. Yes. Boyfriend ko po si Jackson." Nagulat ang lahat sa sinabi niya kaya mas lalo siyang napangiti. "At totoo pong pinaplano na namin ang kasal." "Wow, congrats," sabi ng nagtanong. Tumango si Aliona at ilang minuto lang ay natapos na rin ang press conference at aaminin ni Aliona na nakakadrain talaga. Hindi niya nga alam paano kinakaya ng kaniyang ina ang tumayo at ngumiti sa harap ng maraming tao sa loob ng minuto. Pagkatapos nila doon ay ilang picture taking pa ang ginawa bago sila pinakawala ng media. Sumakay agad si Aliona sa kotse kasama si Jackson na nasa passenger seat. "Yes, I want to guard Aliona," sabi ni Jackson. "Kahit saan talaga kailangan kasama ka." Umirap si Elena. Natawa na lang si Aliona at agad na silang pumunta sa dating bahay nila na kung saan wala palang koneksyon si Elena sa kaniyang pamilya. Napalunok si Aliona nang unti-unti na niyang nakikita ang munting bahay na nasa labas at saka lang huminto ang kotse sa tapat ng lumang gate. Bumaba agad silang dalawa kasama si Jackson na pinagmasdan ang buong labas ng bahay ng kaniyang pamilya. "Nasa loob si mama at ang kapatid niya," sabi ni Elena. "Jackson, dito ka na lang maghintay." "Elena?" Gulat na tawag ng ina ni Elena. Anak, nandito ka na pala?" Hindi nagpakita ng kahit anong emosyon si Elena, maging si Aliona na nakatitig lang hanggang sa lumabas ang buong pamilya at katulad ng inaasahan. Lahat sila ay gulat na napatingin kila Aliona na magkasama. "Naku Elena!" Mabilis na tumakbo ang ina ni Elena at agad siyang niyakap. "Ang tagal-tagal nating hindi nagkita." "Mama," malamig na tawag ni Elena. Humiwalay ang ina ni Elena at hindi man lang tinignan si Aliona na nasa tabi at basta na lang silang pinapasok sa loob. Nagtama ang paningin ni Aliona at ang kapatid ng kaniyang lola na agad na umiwas ng tingin kaya naman napailing si Aliona at mabilis na umupo katabi ang ina na seryoso ang mukha. "Hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka, di sana naganda kami ng pagkain," sabi ng ina ni Elena. "Hindi naman kami magtatagal dahil nandito lang naman ako dahil maraming nakarating sa akin sa mga nangyari sa anak ko habang wala ako." Malamig na sabi ni Elena. "Hindi ko sana gusto na magpunta pa dito ngunit sobrang mga narinig ko." Ano yun?" Nagtaas ang kilay ang kapatid ng ina ni Elena. Tinignan ni Elena ang kapatid ng kaniyang ina. "Pang-agabyado sa anak ko." Lahat sila ay napatingin kay Aliona at agad naman siyang humawak sa kaniyang ina na tumayo at matapang silang tinignan lahat habang si Jackson naman ay nakasandal lang sa hamba ng pintuan. "Sinabi kong alagaan niyo ang anak ko habang nagtatrabaho ako para lang mapunan ko ang pangangailangan ni Aliona at maging kayo. Pero tila nagkamali ako." Ngumisi si Aliona. "Hindi niyo pinapakain ang anak ko. Hinayaan niyo magtrabaho ang anak ko habang nasa trabaho ako na maging ang mga pinapadala ko ay hindi ata nakakarating sa kanya."
Anong sinasabi mo na hindi namin inaalagaan ang anak mo? Pinapakain namin siya at inaalagaan kahit na hindi naman namin responsibilidad ng anak mo. Sumagot ang kapatid ng ina ni Alena. Pumunta ka ba dito para magyabang sa mga nakamit mo? O pumunta ka dito dahil nagsumbong ang anak mo na kahit inaalagaan naman, sinasabi mong sinungaling ang anak ko? Tumaas ang boses ni Alena kaya napahawak si Aliona sa kanyang ina. Natahimik ang lahat habang nakatingin kay Alena. Huminga ng malalim si Aliona dahil inaasahan niya na ang magiging gulo ng lahat. Ngunit masarap pala na may tumatayong ina para ipagtanggol siya. Inahalagaan namin ang anak mo. Hindi naman pwede na siya lang ang asikasuhin namin dahil kailangan rin namin magtrabaho. Kailangan rin niya magtrabaho dahil wala kaming pera para sa kanya. Kapal naman ng mukha ng batang yan na magsabi sa iyo eh. Halos prinsesa na nga siya dito sa bahay. Sabi ng kapatid ng ina ni Alena. Pero sapat ba yun para hayaan ang anak ko na magtrabaho? Sapat ba na pinabayaan niyo siyang pakalat-kalat sa kalsada? Nasaan ang pera na pinapadala ko? Tinignan ni Alena ang kaniyang ina. Ma, ikaw ang sinabihan ko na padalhan ng pera si Aliona. Na ibigay ang lahat ng gusto niya. Hindi ako nagtrabaho lang para sa inyo dahil may anak rin ako. Mama, Bulong ni Aliona. tama na. Hindi na sumagot si Elena at nanatiling nakatitig sa kanyang ina na walang mahanap na sagot. Huminga ng malalim si Elena na natawa at hindi makapaniwala na nagawa niyang iwan ang anak sa mga iresponsable ng mga tao. Ginagawa naman namin ang lahat para kay Aliona ngunit hindi kasi nagkakasya sa amin ang pera na pinapadala mo. Marami kaming utang, wala akong pakialam. Tumaas ang boses ni Elena. Ang sinasabi ko lang dito ay para sa anak ko. Na isang beses lang kumakain. Ano? Sinungaling ka? Akmang susuguri ng kapatid ng ina ni Alena si Aliona na humigpit ang hawak kay Aliona nang humarang si Jackson at Alena. Subukan mo. Nagtagisan ng tingin si Alena at ang kapatid ng kanyang ina. Hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Natigilan ng kapatid ng ina ni Alena at umatras. Umatras rin si Jackson at agad na tiningnan ang buong pamilya ng kaibigan na si Alena. Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin yun? Aliona, iha. Naging mabuti naman kami sa'yo, di ba? Pinakain, pinatira at binigyan ng tamang pag-aaruga. Kaya sana mapatawad mo kami, ma. Wag nga. Natigilan si Alena nang humarap si Aliona. Tinignan ni Alena ang kanyang anak na yumukod bilang pasasalamat sa lahat. Na naging ina ni Alena at ang kapatid nito ay nagulat sa ginawa ni Aliona. Nagpapasalamat po ako sa ginawa ninyo. Lahat po yun ay naging aral sa akin na tumatak sa akin na naging mabuting tao. At lahat ng yun ay nagtulak sa akin para magsikap at magtrabaho para marating lahat ng kung nasan man ako ngayon. Ngumiti si Aliona at natigilan ng lahat ng tao sa bahay. Nagpapasalamat rin po ako dahil kayo naging motibasyon ko para magsikap. Ngunit kayo rin ang dahilan bakit kailangan kong maghirap sa loob ng ilang taong pagtitiis ko. Walang nagsalita dahil lahat ay natigilan maliban kay Jackson na nakangisi at mukhang proud sa mga sinabi ni Aliona. Huminga ng malalim si Aliona. Pero hindi rin po ibig sabihin nun. Iwi-welcome ko pa rin kayo sa bahay ko dahil simula ngayon. Mananatili po tayong hindi magkakilala. Ngunit kapag may kailangan kayo, handa akong tumulong. Invited rin po pala kayo sa wedding ko at house blessing ng dream house ko. Mabilis na yumakot si Aliona at agad na bumalik para umalis. Sinalubong siya ni Jackson na agad hinalikan ng noo niya at inalalayan papunta sa labas at pumasok sa kotse na nakaparada. Ngumiti lang si Aliona at hinintay ang ina na makabalik para makauwi sila sa bahay at pag-usapan ng kasal. Ilang minuto lang ang hinintay nila nang pumasok si Alena na may ngiti sa labi. Ginulat mo ako dun ah. Natawa si Alena. Natawa rin si Aliona. Naisip ko lang po na wala tayong magagawa sa nangyari na wala rin tayong magagawa pa dahil mas priority ko po ngayon ang kapayapaan at kasiyahan na meron tayong tatlo. Napangiti si Alena. Basta sa susunod magsasabi ka sa akin, okay? Salamat. Ngumiti lang si Aliona. Salamat rin po, Mama. Pero ang kasal niyo, ako ang mag-aasikaso. Pinandilata ni Alena si Jackson. Huwag kang umangal. Mabilis silang umuwi ngunit hindi inaasahan ni Aliona ang makikita niya sa loob ng bahay ni Jackson. Napakaraming bulaklak na nagkalat sa sahig. Medyo madilim ngunit tama lang na makita nila ang isa't isa. Bigla nga lang nawalang ina ni Aliona kaya napakurap-kurap siya
nang marinig ang malamyos na musika at kasabay nun ay si Jackson na kumakanta sa harap niya. Napatakip si Aliona ng bibig. Habang nasa press conference ka kanina, naisip ko na i-surprise ka at ito na rin ang tamang oras para dito. Aliona baby, alam mong ikaw lang hindi ba? Ngumiti si Jackson. Sa lahat ng pinagdaanan ko, ay hindi ko lubos akalain na mahuhulog ako sa'yo. At hindi ko akalain na sa maikling oras ay napagtanto ko na ikaw lang. Kumanta ulit si Jackson. Kaya nangilid ang luha sa mga mata ni Aliona. Hindi inaasahan ni Aliona ngayong araw ay makikita niya si Jackson na nakaluhod sa kaniyang harapan at may hawak na singsing. Sa lahat ng pagkakataon, akala niya ay laso ng pag-ibig at hindi niya magugustuhan pa ang inaakalang bakla ang lahat. Sa hindi inaasahan na pagkakataon, ang dating takot ay napalitan ng saya. Napangiti si Aliona ngunit ang mga luha niya ay hindi matigil sa pagpatak. Will you be my wife? Tanong ni Jackson na maski siya ay nanginig na rin ang boses at nangingilid pa ang mga luha sa gilid ng mga mata. Yes, hindi na nag-isip pa si Aliona at agad niyang sinagot si Jackson. Napatalon si Aliona nang marinig ang mga pumutok na confetti at mga hiyawa ng buksan ng ilaw. Nanlaki ang mga mata ni Aliona nang makita ang umiiyak na si Chelsea maging ang mga kasama niya sa mall bilang sales lady. Natawa si Aliona at napaiyak nang makita ang ina na masayang nakatingin sa kanya at kay Jackson na nakatitig lang at hawak ang kaniyang mga kamay. Happy birthday baby. Ngumiti si Jackson. Birthday gift ko sa'yo. Ay ang apelido ko. Years later, kinasal sila Aliona at Jackson sa simbahan. Naging masaya ang kasal nilang dalawa at talaga naman ang ina ni Aliona ang gumawa ng engrandeng kasal at wala man lang naging ambag ang mag-asawa, kundi ang magsukat lang naman ng kanilang wedding gown at tuxedo. Sa mga nakalipas na taon ay hindi lang sinamahan nila ang tumibay, maging ang pundasyon ng kanilang relasyon ay talaga namang tumibay dahil sinusubok sila sa araw-araw. Nakabili na ako ng pizza, sabi ni Jackson. Yes, Daddy! Sigaw ng kambal na anak nila Aliona at Jackson. Pizza! Pizza! Napailing na lang si Aliona nang marinig na naman ang mga boses ng kambal na mahilig sa pizza. Sa mga nakalipas na taon ay biniyayaan silang dalawa ng kambal na pangarap nilang dalawa at pangarap ng kaniyang ina. Sa mga nakalipas na taon ay naging maayos ang perfume company ni Jackson at marami na rin silang reseller at distributor sa iba't ibang lugar at sa labas ng bansa. Naging maayos rin ang pamumuhay nila dahil mas lalong sumikat ang kaniyang ina sa ibang bansa. Oh, gabi na. At nagpipizza pa rin kayo? Nakangiting sabi ni Aliona at umupo sa sofa katabi si Jackson. Kaya mo na baby, at minsan lang naman. Nakangiting sabi ni Jackson. Nagtaas ng kilay si Aliona. Anong minsan lang? Gumusa si Jackson at hinalikan ng pisngi ni Aliona. Sa mga nakalipas na taon ay nag-usap ang pamilya ng ina ni Elena at ni Aliona at maging ang pagpapatawad ay ginawa na nilang lahat sa isa't isa. Proud na proud si Jackson sa kaniyang asawa dahil sa kabila ng lahat ay natuto pa ring magpatawad at maging mabuti. Oh, si Mama. Tinuro ni Aliona ang telebisyon nang makita ang ina sa interview. Lola! Sigaw ng kambal. Napangiti si Aliona dahil may kasama na siyang ma-excite sa tuwing lalabas ang kaniyang ina sa TV. Nakakatawa na ilang taon nang nakalipas ay mas sumusunod-sunod ang blessings na dumarating sa kanila. Nasa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Aliona ay sa huli, nagkaroon siya ng pamilya na kahit kailan ay hindi siya iiwan. Pamilya na matatawag niyang sa kanya at makakasama niya sa habang buhay. Tulog ng mga bata. Ngumiti si Jackson. Ay naku ba, tigilan mo ko Jackson. Pagtataray ni Aliona habang inaayos ang mga laruan ng mga anak. Bakit? Hindi naman kita inaano ah. Natawa si Jackson. Wala rin naman akong sinasabi na gagawa ulit tayo ng baby. Ako? Maniniwala sa mga ganyan mo? Pahinga ka naman uy. Umirap si Aliona. Malakas na natawa si Jackson kaya naman nailing si Aliona at nang matapos ang pagliligpit ay tsaka lang siya nakapagpahinga. Madalas kasi ay sa gabi na sila naglilinis at sa gabi na rin ang bonding nilang dalawang mag-asawa. Sobrang saya. Nakapikit na sabi ni Jackson habang nakasandal sa sofa. Ang tagal nating magkasama at nakakatuwa na mas lalo na tayong lumalaki. Nakangiting sabi ni Aliona at sumandal sa asawa. Malaki na ang kambal at mga sa susunod na taon ay mag-aaral na sila.
Tumango si Jackson at pinisilang braso ni Aliona. Masaya akong kayo naging pamilya ko. Nilingon ni Aliona ang asawa at agad na hinalikan ng pisngi. Masaya akong ikaw ang naging asawa at ama ng mga anak ko. Salamat, baby. Mahal kita, Aliona. Bulong ni Jackson. Mahal rin kita, sabi ni Aliona. Napatili si Aliona nang buhatin siya ni Jackson ngunit kalaunan ay natawa na lang at yumakap sa asawa. Asawa na kahit kailan, nandyan para sa kanya. Jackson! Natawa si Aliona. Gagawa ulit tayo. Gusto ko naman lalaki. Ngumisa si Jackson at nagsimula ng maghubad ng kaniyang damit. Baby boy, here we come! At tumakbo na sumisid si Jackson kaya malakas na natawa si Aliona.